Dr. Mark, please explain to us, what is diabetic retinopathy? Parang sa tunog pa lang, Miss Annie, parang tungkol sa mata no? Tingin ko lang. Okay. Go ahead po. Okay. So, ang diabetic retinopathy po ay isang kondisyon ng mata natin kung saan dahan-dahang namamatay or nasisira yung retina natin dahil sa diabetes. Ang retina po kasi natin, ito ay important na part ng mata natin kung saan ito ay nagsisilbing parang sensor ng mata natin. It is a specialized tissue that converts the light that we see into signals that our brain can interpret as images po. So, the retina is a very vital part of our visual system, and dahan-dahan pong namamatay ito or na-damage dahil sa uncontrolled diabetes. Ayun, ako Miss Annie, napaka-importante nitong topic natin na ito kasi Miss Annie, naririnig ko na yan, no? So many times already that if a person has diabetes, sooner or later magkakaroon siya ng problema sa mata. So siguro ngayong araw na to ay maliliwanagan po tayo because we have an expert here on this kind of an illness. So Miss Annie, go ahead with your question po. Attorney, I second the motion. Doon sa binabanggit mo. Kasi diba? totoo, narinig ko rin yan. Bakit? Nagkaroon ng diabetes yung nanay ko. Bakit yung mata niya lumabo? Sige. Sa pagpapatuloy ng ating discussion, pwede pang ipaliwanag niyo po, Doc Mark, paano ito nakakasira? Paano nasisira kapag ang isang tao ay may diabetes? Paano na-harm? Paano nasisira yung retina ng mata ng isang tao po? Thank you for that, Doc Mark. So basically po, diabetes affects the retina in 3 ways po. Initially, sinisira niya yung mga blood vessels na nagsusupply sa retina, thereby causing mga local hemorrhages or pagdurugo dun sa areas na sinusupply niya, pati yung pagtagas din ng mga lipoproteins or taba and proteins sa areas na yon, thereby causing localized inflammation, so namamaga in retina initially. And then, afterwards, etong mga maliliit na blood vessels na to, nagsasara din. So kapag nagsara yung blood vessel, mawawalan ng blood supply ng retina, nagkakaroon ng mga maliliit na stroke or ischemia sa areas na yon. So patuloy na nasisira yung retina. And lastly, mula sa complications ng ischemia or yung mga maliliit na stroke na to, may mga maliliit na ugat or abnormal growth ng new blood vessels na tinatawag na neovascularizations na nagkakos naman ng mas matinding pagdurugo, and nag-iiwan din sila ng mga langib or membranes sa retina na eventually sinisira niya yung architecture, tapos nagkakos ng visual obscurations, and eventually pagkalabo ng paningin na hindi nako-correct ng eyeglasses, hindi nako-correct ng cataract surgery or any refractive procedures, no? Ako? Ganun pala yun, attorney? Dr. Mark, medyo mahirap intindihin kasi hindi tayo doktor, di ba? Medyo technical yung mga sinabi ni Doc. Pero ito na lang po, Doc, para mas madali po namin maintindihan, especially po yung mga nanonood at nakikinig po sa atin. How would one person know ano po ang mga symptoms para po malaman na merong diabetic retinopathy ang isang tao? Ayun. Very good. Thank you po, Doc. Attorney Doc. Yes. Thank you. Wide range po yung symptoms ng diabetic retinopathy, and it all depends dun sa level or tindi ng diabetic retinopathy na nangyayari na dun sa tao po, no? Sometimes, sa simula, para bang distortion lang ng paningin or konting panlalabo lang, to for severe cases, talagang aninag na lang yung nakikita nila. So anything in between, pero yung main thing doon is it's not correctable with glasses or refractive surgery kasi ibang part ng mata po yun. Ang retina naman, yun yung para bang conductive or sensor ng mata natin na walang kinalaman basically sa refraction po or sa grado. Tapos po, sometimes, wala talaga kung simptomas yung mga ibang pasyente. Incidental lang na may nakikita kaming mga dugo
or mga membrane sa loob ng mata nila, at doon pa lang nila nalalaman na may diabetes pala ho sila. So, basically ho, sa mga manonood din, visual disturbances na hindi nako-correct ng usual means like in eyeglasses or refractive procedures po. No? Okay. That's the saddest part, di ba, Miss Annie? Nasira yung mata mo, pero hindi siya pwedeng makorekt by eyeglasses. Kaya napaka-importante talaga na huwag magkaroon ng diabetes kasi hindi lang yan sa ibang part ng katawan mo. Doon lang, it also follows yung mawalan ka ng eyesight. Alam mo naman, Miss Annie, napakahirap mabuhay na malabo ang paningin mo o kaya naman ay, di ba, totally blind ka. So, Doc, ano po ang, okay, I know several people na meron po silang diabetes na ngayon. And some are even young. And that's because of their lifestyle. Mahilig sa matamis, umiinom ng soft drinks araw-araw, buong araw. Doc, what can you advise po these people na ngayon pa lang po ay hindi pa naman malabo yung mga mata nila. Pero kapag, sige po, go ahead. Go ahead po. Kung ano po ma-advise po ninyo to avoid this retinopathy. Yan. Okay. Go ahead po, Doc. So, tama po kayo, no? So, lately po, I've been having younger patients po instead na yung the usual natin na above 50 years old na may diabetic retinopathy. Ngayon po, lately, pabata na ng pabata yung mga pasyente po natin. And ang problem pa po doon, pag mas bata, mas malala po yung diabetic retinopathy. First and foremost, para ma-prevent yung diabetic retinopathy is, quite frankly po talaga, is to not develop diabetes all in all. Kasi base ho sa studies natin, 99% of patients with diabetes will develop some form of diabetic retinopathy in a span of 20 years. So, bigyan nyo lang ng 20 years yung mga diabetic patients na yan, magkakaroon sila ng whether mild or from mild to severe cases of diabetic retinopathy. Ngayon, if you do have diabetic retinopathy, I do suggest you undergo then diabetic retinopathy screening. So you can approach your local ophthalmologist to have your eyes examined. Yung may mga ginagawa ko kasi kami mga diagnostic examinations, no? Tapos, in addition to that, sundin nyo lang po yung mga advice ng doktor ninyo sa diabetes, yung mga our friendly endocrinologists as well as yung internal medicine po natin, because blood sugar control is the number one modifiable risk factor for developing diabetic retinopathy po, no? Okay. Miss Annie, bago ko lang ibigay sa'yo, magre-react lang ako, no? So, ito, sinabi na rin ni Doc, he confirmed na the diabetes patients are getting younger and younger. So ako, ang gusto ko lang sanang sabihin sa mga nanonood po sa atin ngayon, lalo na yung mga magulang, no? Kayo po, minsan kasi, Miss Annie, meron kang makikita na, uy, tuwang-tuwa kasi yung anak niya mahilig sa matamis, o yung anak ko, mahilig sa cake. I think, ito pong mga magulang na to should be educated because dahil sa ginagawa po ninyo or dahil sa hindi po ninyo alam, no, na masama ang mga bagay na ito sa inyong anak, kayo po ang magiging rason kaya ang anak po ninyo ay magkakaroon in the future ng diabetes. Yun lang gusto kong sabihin, Miss Annie. Paalala lang po sa mga magulang po natin. Miss Annie, di ba? Thank you, Attorney Do. Tama yan. Bilang isang nanay, at the same time, lola, di ba? O, sige. Attorney, thank you very much. Okay. Attorney, balikan ko si Doc a while ago. Mayroon siyang binanggit na kapag mayroon kayong ganitong klaseng sakit, kailangan mayroon kayong mga diagnostic examination. Siyempre, halimbawa, sa isang tao na hindi siya masyadong pamilyar kung anong gagawin, anong mga klase ng diagnostic examination ang pwedeng ipakuha doon sa tao, sa isang tao, doon sa isang pasyente, kung siya'y nagdududa na siya'y diabetic, na pwedeng apektado na yung kanyang mata. Anong klaseng diagnostic agad examination? Doc Mark, please. Thank you.
So once diagnosed po kayo ng diabetic, as diabetic, magpakonsulta po tayo sa local ophthalmologist natin and mag-undergo po sila ng ang gold standard po natin sa pag-diagnose is yung dilated fundus examination, kung saan directly namin tinitignan yung retina ng patients to look for signs of diabetic retinopathy, whether hemorrhages or yung mga maliliit na taba-taba na nang bumuo sa likod ng mata natin or yung mga talagang membranes na po, no? In addition to that, nagre-request kami minsan ng yung tinatawag na fluorescein angiogram, kung saan gumagamit kami ng special na dye to see yung patency ng blood flow ng retina sa loob ng mata. Kung meron na bang mga areas na na-stroke or nagkulang na ng pagdurugo, o kaya yung talagang tumatagas na yung or nagli-leak na yung mga proteins, pati yung blood na nagmamansya dun sa retina natin. In addition to that, nagre-request din po kami ng macular OCT na para bang parang x-ray sa macula po, kung saan tinitignan namin kung namamaga yung pinakagitnang parte ng retina, which is yung tinatawag na macula po, na responsable sa central vision natin, no? So all of which capable naman po yung yung mga ophthalmologist natin sa iba't ibang hospital, pero maganda rin po is to seek yung mga retina specialist din po. Ako, Attorney Dot, mayroon tayong, narinig ko yung angiogram para sa heart. Pero dito may fluorescent angiogram na pwedeng, na isa sa mga diagnostic examination na pwedeng ipakuha ng kanilang mga ophthalmologist. Mayroon ako narinig na stroke. Ano yun? Nari-stroke din ba yun, Doc? Siguro, next time palawakin natin yung ganitong klaseng discussion, Attorney Dot, dahil napaka-importante nito. Thank you for that, Doc Mark. Okay, Attorney, doon sa mga nalalabing katanungan nyo, binibigay ko ulit sa inyo. Binabalik ko si Doc Mark, Attorney Dot. Thank you po. Nako. Yes, Miss Annie, thank you for giving me the time kasi talagang gusto kong matuto dito no? Doc Mark, unang-una po, if you already have diabetic retinopathy, no? And then the doctor told you, you have to do this, you have to do that. Wala kang ginawa. If you leave it untreated, what will happen to you? What is the worst case scenario po, Doc? Para po sa mga nakikinig na sa atin, nanonood sa atin, makinig po kayo mabuti. Go ahead po, Doc. Well, to be frank po, worst case scenario po talaga is irreversible blindness. Kasi living tissue ang retina natin. So kapag hinayaan po natin yung mga processes na to na mag-undergo without any treatment po, mamamatay po talaga yung retina. And as of this moment po talaga, wala pa po tayo bang treatment kapag namatay na yung retina. Kumbaga, yung mga modes of treatment natin sa diabetic retinopathy is primarily, number one, to prevent yung progression and to try to restore or salvage yung healthy retina na damage. Pero once napunta na siya dun sa end stage na kung saan wala na masyadong blood flow or naapektuhan na yung mga important parts, very limited na lang po talaga yung options natin. So, kumari, pag tinatanong ako ng mga pasyente ko, Dok, madadaan ba yan sa salamin or madadaan po ba yan sa cataract surgery? Hindi po nadadaan sa, like I said po earlier, the retina is like yung sensor po ng mata natin and very vital siya sa visual system natin, no? Ayun, nako, Miss Annie, nakita mo. Ang kasalanan lang dyan naging diabetic siya di ba? So from the very, very start talaga, try to prevent, no? By all means, na hindi po kayo magkaroon ng diabetes. Miss Annie, ikaw naman. Thank you very much, Attorney. Opo. Talagang ito, Attorney, binabantayan ko din ito. Although in the family, we don't have that. Okay. So, Doc Mark, let's say, may diabetic retinopathy ang isang tao. Okay. Paano yung treatment and management? Meron kayong binabanggit kanina, o hindi yan makukorek ng mga ng salamin. Okay. So, coming from you, Doc Mark, ano ang kailangan dito? Please go ahead, Doc Mark. Thank you.
Well, Ma'am Annie, it all depends po sa severity ng diabetic retinopathy upon the diagnosis po, no? For mild and moderate cases naman po, kailangan lang ng lifestyle change, good control ng blood sugar, as well as yung mga kakambal na sakit nito like yung hypertension, as well as yung pagtaas ng cholesterol na nakaka-aggravate din ng diabetic retinopathy. Ngayon, for more severe cases, as well as yung mga proliferative cases, nag-undergo sila ng tinatawag na laser photocoagulation kung saan nililaser talaga yung retina in the objective na ma-stop natin yung process ng diabetic retinopathy na thereby sinesave natin yung eyesight ng pasyente. Meron naman para dun sa mga complicated na cases kung saan massive talaga yung hemorrhage or talagang tinatakpan talaga ng dugo yung retina, yung loob ng mata, as well as may mga membranes na sinisira na or nilulukot na yung retina. Ina-advise na ho namin sila ng surgery para to physically take out or to remove yung mga dugo po tsaka yung mga membranes para mabigyan ng chance yung retina na makabalik sa dati niyang health or masalvage natin yung natitirang healthy retina. No? So hindi naman po kumbaga death sentence ang diabetic retinopathy. There is always a way para to treat it or to stop the progression as long as mahuli natin early on. So early diagnosis is paramount po talaga or very important po talaga is malaman kung may diabetic retinopathy ka agad. Naku, ang ganda ng paliwanag ni Doc. Oo, ayun. So sinabi ni Doc, no, kailangan makita ka agad sa early stages. Okay, now I'm going to ask you this, Doc. How would I know that I have early stages of diabetic retinopathy? Ano po yung makikita ko sa sarili ko or what do I have to watch out for? If you are saying na pwede pa yan ma-save as long as nasa early stages pa. Thank you po, Doc. Well, unfortunately po kasi medyo tricky ang early stages ng diabetic retinopathy kasi like I said earlier on po, hindi siya masyado nagpapakita ng visual symptoms. Sometimes nakikita onting distortion lang sa paningin, onting labo lang, tapos minsan nako-correct ay para bang akala ng pasyente lumilinaw through glasses. So ang pinaka-advice, what I can advise to our patients and sa mga nakikinig po is once na na-diagnose kang diabetic retinopathy is mag-seek na rin ng appointment with your ophthalmologist para ma-undergo ka ng diabetic screening. Kasi sometimes, meron pa nga akong mga pasyente na malala na yung diabetic retinopathy nila sa gilid, pero maganda pa yung paningin nila. Nangyayari po talaga yun. So, incidental finding lang na nakikita namin na may diabetes. So, the best way is good sugar control and early appointment with your ophthalmologist po. Okay. Ayun, Miss Annie, parang pabalik-balik ito, no? Yung every time na meron tayong nag-guest na doctor, talagang you have to have your check-up para malalaman mo kung ano yung sakit mo at kung paano gamutin. Kasi meron po talagang iba tamad. Iba naman, unfortunately, walang pera. So, Miss Annie, ikaw naman magtanong before I ask my next question. Opo. Attorney, tanong ko lang ito. Kung yung LASIK, nakakagamot ba dyan, Doc? Ha? I heard about this LASIK procedure. Yung bang LASIK makakatulong kung ito ang pamamaraan ng pag-treat dito sa diabetic retinopathy, Doc Mark? Yes, ma'am. Ang LASIK po kasi, ma'am, hindi siya nakakagamot ng diabetic retinopathy. If we can imagine po, yung mata natin parang camera. Ang camera ho, may lens sa harapan, tapos may sensor sa likod or para bang yung Kodak film, no? So, yung LASIK po kasi ina-address niya yung grado or yung lens sa harapan ng mata natin. Pero ang diabetic retinopathy po is ina-affect niya yung sensor sa likod po. So, kahit gaano kaganda yung LASIK surgery or kahit gaano kaganda yung salamin mo sa harapan, ultimately, yung nagpa-process ng image dun sa likod, kung pangit naman, pangit din yung paningin natin. So, no, LASIK po does not address po yung visual disturbances ng diabetic retinopathy. Ganda ng paliwanag ni Doc Mark. Ayun. Oo, nakita mo.
Oo, Miss Annie, akala natin LASIK is already the answer to all our eye problems. Hindi pala kaya yan, yung diabetic retinopathy ng LASIK. But Doc, ito naman po ang tatanong ko. Before you give us other information regarding diabetic retinopathy that you want to share to everybody who's watching us, paano po kapag ang isang babae ay nagkaroon ng diabetes kapag siya ay buntis? Meron po bang effect? Opo, sige po. Go ahead po, Doc. Hey, sige po. Dalawa po yung natin dyan, yung approach natin dyan. If yung babae po currently may diabetes at hindi pa po buntis, pero plano magbuntis po, advisable po sa kanilang mag-undergo ng diabetic screening 1 year prior to sa planning nila mag-conceive, no? Tapos kailangan nila mag-undergo ng screening during the first trimester po. Ngayon, depende to po dun sa findings during the first trimester, yung follow-up nila sa doktor nila. Ngayon, if yung babae naman po walang diabetes bago yung pagbubuntis po, during pregnancy lang po nagkaroon ng diabetes or tinatawag na gestational diabetes, very low naman po yung chances nilang mag-develop ng diabetic retinopathy. So, again, paulit-ulit, po tayo, para bang I cannot emphasize enough po. Basta po may diabetes, it is advisable po to undergo diabetic retinopathy screening po once you have that diagnosis po. Ayun. So, Miss Annie, ulit-ulit nga si Doc kasi napaka-importante, hindi po niya yan uulitin. Kailangan po magkaroon po kayo ng screening for diabetic retinopathy kapag kayo po ay meron ng diabetes. Okay, Miss Annie, go ahead with your next question. Okay, Attorney, kanina sinabi mo na to kanina, Attorney, ha? Pakisagot na lang yung binanggit ni Attorney a while ago, Doc Mark, yung other information regarding diabetic retinopathy na gusto nyo i-impart dito sa ating mga kababayan na hindi namin naitanong. Please go ahead, Doc Mark. Thank you po. So, other effects na diabetes din po sa mata natin is yung cataract formation. So nauuso po ngayon yung cataract surgery sa atin, no? Pero before you undergo cataract surgery, kung may diabetes ka, maganda po pa-check nyo rin po yung retina nyo muna kasi sometimes, yun nga po, akala ng pasyente, solusyon niya ang cataract surgery, tapos pagkatapos ng cataract surgery, malabo pa din or hindi ganun kaganda yung paningin nila kasi apektado po yung retina natin. And in addition to that, sometimes cataract surgery can aggravate or mas lalong napapalala yung diabetic retinopathy dun sa retina po natin. And natutuwa po kay attorney po na mention niya yung pabata yung mga patients natin. And that's exactly the trend that I'm concerned lately po. Kasi lately po, I've been operating much younger patients, mga nasa 30s lang po, or 20s, mga type 1 diabetes po. Mas aggressive po itong type ng diabetes na to, yung type 1, kasi mas apektado niya po yung gitnang part ng retina, which is essential sa central vision natin, at mas mapapansin ng pasyente na malabo yung paningin niya. So, para sa mga type 1 diabetic po na patients natin, I do advise kahit bata pa po kayo, magpa-check na po tayo ng mata natin. And also, ine-emphasize ko rin po, prevention is better than cure po. So, kung may family history tayo ng diabetes at kung wala pa po kayo, better start changing your lifestyles po to prevent developing diabetes itself po. Napakaganda. Okay, kompleto, di ba, Miss Annie? Gustong-gusto ko si Dr. Mark Manghahas. Nako, ang husay po mag-explain. Doc, wala na po tayong time, but we would like to tell you po na we learned a lot from you, and we will definitely keep on sharing this segment of our show this afternoon because it was really very informative. So Dr. Mark Manghahas, thank you very much on behalf po of everybody from Servisyong Bayanihan.